Praise the Lord. So, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, patuloy po Diyos na itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po Panginoon sa buhay po ng iyong mga anak, maging sa mga salita mo, na amin na pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, O God, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Ganang Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. At ganun din po ang ating mga online viewers. Good afternoon po sa bawat isa. So, praise the Lord. Okay, nakahanda na po ba tayo? Amen. Amen. So this afternoon, our text is found in Romans 15, verse 13. Yan po yung text po natin. At ang pag-uusapan po natin, our topic this afternoon, it is about God of hope. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng pag-asa. Kung sa mundo nga, sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. So how much more na tayo po ay na kay Lord? Lalong-lalo na alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay talagang meron tayong aasahan. So, in our text in Romans 15 verse 13, sabi po dito, May the God of hope fill you with all joy. Ayan, pupunuin po niya tayo ng kagalakan and peace, kapayapaan, as you trust in Him. Habang ikaw at ako ay nagtitiwala sa Kanya, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Talagang meron po tayong aasahan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Pag sinabi po natin hope, hope means believing that God is blessing us now and will continue to do so. Amen. Yan. Hope is an attitude of confidence. Nandun na tayo ay naniniwala, nagtitiwala, expectations and trust. So magkakapareho po ng meaning. Kaya pag sinabi natin hope, no, hope and trust, inseparable. Hindi po pwedeng maghiwalay din po ang salita niya. So, ang tanong, what hope can do for us? Ano ba ang ginagawa ng pag-asa sa buhay natin? Sabi ko ulit sa Romans 15 verse 13, dyan din natin kukuhanin yung number 1 natin. Sabi dyan na makikita natin what hope can do for us. Hope can fill you with joy, peace, as you trust Him. Yan ang gagawin po ng pag-asa. Pupunuin niya tayo ng kagalakan. Ito po yung kagalakan na hindi po nabibili sa mundo o hindi po nakukuha sa mundo dahil tanging ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng kagalakan na ito. Kasi sa mundo, pag birthday mo ngayon at maraming handa, masaya ka. Pero bukas, hindi mo na birthday, hindi ka na masaya. Samantalang yung joy na ibibigay ni Lord every time, kahit na walang selebrasyon, ano man ang sitwasyon mo, kahit na may problema, kahit na may testing, nandun pa rin po ang joy, ang kagalakan na nararamdaman po natin. And peace, kapayapaan. Ito yung peace na kahit na nagkakagulo na ang paligid mo, pero payapa ka pa rin na nabubuhay. Diba ang ganda nun? Diba kahit na anuman ang sitwasyon na nangyayari sa kapaligiran, no, maging sa mismong sarili mo, pero still pa rin na nararamdaman mo ang kapayapaan. Sabi yan, as you trust in Him. Kaya tiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa Kanya. So, hope can get us through great difficulties, mga kapatid. Kahit na anong hirap, kahit na anong sitwasyon ang nangyayari sa buhay, no, ay meron tayong aasahan. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, sa mundo nga talagang kahit na hindi sila naglilingkod sa Panginoon, pero makikita mo na alam nila yung meaning ng hope. Kaya sabi nila, habang buhay ay may pag-asa. So how much more
tayo naniniwala sa Diyos, di mas pasana na ganoon po, no, more pa doon yung ating paniniwala, pananalig, na kung tayo ay aasa sa Diyos, meron at meron siyang gagawin. Okay. Number 2 po, na gagawin ng hope for us is that hope is a powerful motivator. Ang pag-asa, ito po ay isang makapangyarihan na sabi dyan, powerful motivator. No? Nag-motivate. Pag sinabi pong motivator, no, ibig sabihin mga kapatid, motivator means a person or thing that makes someone enthusiastic about doing something. Yun yung motivator. Yung bang ini-encourage ka na gagawin mo ang isang bagay. So, ganun po yung hope. Yun bang pag dumarating ka sa time na parang kang nadi-discourage na, nanlulo mo na, hindi mo na alam yung gagawin, yung hope, ito yung nagbibigay sa iyo, nagmo-motivate para ipagpatuloy mo pa ang buhay. Kaya na sinasabi mong pagod na pagod ka na dahil na sa mga testing, mga trials na nangyayari sa buhay, minsan hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan. Pero kung merong pag-asa mga kapatid, ito po yung nag-motivate, ito yung nagbibigay ng encouragement para ipagpatuloy mo ulit kung paano ang mabuhay sa mundo ito. So talagang napakahalaga po ng pag-asa. Romans 4 verse 18. Sabi ulit doon sa Romans 4 verse 18, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Talagang si Abraham, imagine siya ay naniwala, nagkaroon ng pag-asa. Although alam natin na matanda na siya actually, at the age of 70, nung tinawag siya ng Panginoon ay 75 years old. So ibig sabihin, siya po yung pinakamatandang nag-abroad, si Abraham. Dahil tinawag siya ni Lord, na sabi ni Lord, ipapadala sa isang lugar na hindi niya alam. No? Kaya kung may nag-a-abroad, nauna na po si Lolo Abraham na nag-abroad, na pinag-abroad ni Lord. Tinawag siya ni Lord para pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Buti tayo, no? Nung tinawag ni Lord, di ba wala pang 75 years old sa atin dito? Siguro naman, hindi na natin aabutin ang 75 years old, no? 75 sa ka lang mag-a-abroad, patanda na, hindi na qualified. Di ba may age limit? Dito sa Hong Kong may age limit. Pero during that time, walang age limit. Dahil pina-abroad ni Lord si Abraham at the age of 75 at pinapunta doon sa lugar na wala siyang kamuwang-muwang. So sa madaling salita, nagtiwala lamang po si Abraham, naniwala sa sinabi ng Panginoon, at alam natin na yung edad ba ni Abraham, nandun pa rin na nangako ang Panginoon sa kanya. Nasabi niya kay Abraham, Abraham, tumingala ka sa langit, kung mabibilang mo kung ilan ang bituin sa kalangitan, ganun karami ang iyong magiging anak. No? Your offspring. Siguro kung tayo yun, alangan, magdadaw ka na, di ba? Pero siya talagang naniwala at umasa. Kaya nga siya yung tinatawag na the father of faith and also the father of hope. Dagdagan na natin, di ba? Kasi nagtiwala siya, umasa at nakamtan niya. Imagine, he waited for 25 years para magkaroon siya ng isang anak na through that person, no, talagang tunay po, dumami ang kanyang mga anak. At salamat kay Lord because we are also called spiritual offspring of Abraham. No? So, makikita natin dito na naniwala si Abraham, umasa, at hindi nasayang yung kanyang inaasahan dahil totoo at tunay at ginawa ng Panginoon ang pangako. Kaya nga merong bansang Israel ngayon na kung saan sila po yung mga offspring ni Abraham. No? At dinala sila in a land flowing with milk and honey. Kaya kung gusto po ninyong mamasyal sa ibang nasyon, no, i-priority po ninyo ang pumunta ng Israel.
Especially pag alam mo ang Bible history, no? Parang makaka-relate ka. Pag naapakan mo siya, yung bang, parang makikita mo because you know the story of the Bible. No? Lalo na pag pumunta ka sa mga lugar, ito pala yung ganito, ito pala yung ganito, ito pala yung ganito. Yan. No? So, ayan. Mag-ipon po kayo. Pero parang war na yata kayo, di ba? Di ba rin, meron namang New Jerusalem. Sabi sa salita ng Panginoon. But praise the Lord. Okay. So, talaga makikita po natin dito na makapangyarihan po ang pag-asa. So, hope is a powerful motivator. Number 3 is that hope carries us toward our goals. Ang pag-asa po, dinadala po niya tayo, lalo na kung meron tayong mga plano sa buhay, meron tayong mga dapat gawin sa buhay natin, dinadala po tayo ng pag-asa. Kaya alam po ninyo, ang pag-asa ay napakahalaga. At ang pag-asa ito dapat yung ibinibigay din natin sa ating kapwa-tao. Kaya alam po ba ninyo, pag ang ginagawa natin ay tinatanggalan natin yung pag-asa ng isang tao, parang ang kahalintulad mga kapatid ay pinapatay nila ang tao. Kaya wag na wag po sana nating sasabihin sa tao, ay naku, wala ka ng pag-asa. Hello? Tanggalin po natin yun, di ba? No? Kung minsan nasasabi natin, hindi pala dapat. Especially now, na alam natin na ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa at sino tayo para tanggalan natin ng pag-asa ang isang tao. Kundi ang gagawin natin, bigyan natin sila ng pag-asa. No? Kaya yun po yung wag na wag natin gagawin sa ating kapwa, ang tanggalan ng pag-asa. Dahil ang pag-asa po ay napakahalaga po na kinakapitan ng isang tao. Kahit na ang taong niyan ay very, nandun na nadidismaya na siya sa buhay niya, no? Nadidiscourage na siya, no? Pag once na binigyan mo siya ng pag-asa, meron siyang kakapitan. Pero pag gano'n na yung kanyang buhay, down na nga, hindi sasabihin, talagang ganyan ka na, wala ka nang aasahan. O, sandali. Napakalalim pa ng salita nun na binibitiwan ng isang tao. At lalong-lalo na po tayo mga mananampalataya. Sana po wag na wag po natin gagawin sa ating kapwa na tanggalan sila ng pag-asa. Dahil kung tatanggalan po natin sila ng pag-asa, parang tinanggalan na natin sila ng kanilang buhay. Imbis na meron silang kakapitan, wala na. Talagang parang sinabi mo na ganyan ka na talaga, wala ka na naaasahan, napakasakit naman yun, diba? Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, remember, mga encourager po tayo. Hindi po nagdi-discourage ang ginagawa natin. So sabi natin, hope carries us toward our goals. Dadalhin po niya tayo, ano man yung pangarap natin, ano man yung ambition natin, ano man yung plano, ano man yung purpose natin. Pag may pag-asa, dadalhin ka niya. Diba marami sa atin dito, no? Na talagang umasa tayo. Diba? Sabi natin noon, maaaring nung estudyante ka, o mag-aaral ako kasi gusto kong makapagtrabaho ng ganito. Diba? May aasahan ka. Ako noong siguro mga elementary ako, pag nasa bukid, may dumadaan na eroplano. Ay talagang itinuturo ko. Sabi ko, ikaw, eroplano, sasakyan din kita pagdating ng panahon. Pag merong eroplano dumadaan sa bukid, di ba? Yung ba parang nanangarap ka, and then, no, hindi mo namamalayan, dumating pala yung time na talagang nakasakay ka ng eroplano, hindi lang minsan. No? So ganun, maaaring meron sa atin, talagang may plano tayo sa buhay, umasa tayo. No? Kaya, magigising na lang tayo, ay, natupad na pala ang pangarap. Narating ko na pala ito. No? Umaasa lang ako doon, pero nandito na pala ako sa ganitong sitwasyon. So, makikita po natin na kung may pag-asa, talagang dadalhin ka niya doon sa plano mo, sa purpose mo, sa goal mo sa buhay. And Psalm 31 verse 24,
Psalm 31 verse 24. Sabi dyan, be strong and take heart. Yan. Magpakatatag, all you who hope in the Lord. Tingnan po ninyo. Kaya, kung ano man po yung may mga goal pa po tayo, may mga plano, may mga purpose pa tayo sa buhay natin na gusto pa natin makamtan. No. Still pa rin na aasa tayo. Kaya sabi yan, be strong at pakatatag kayo. All you hope in the Lord. Kaya makikita natin na talagang ang pag-asang ito ay dadalhin ka niya para makamtan mo ang iyong minimitiin sa buhay. Okay. Number 4. Number 4 is that, ang bilis natin, mamaya tapos na tayo. Hope sustains when all else fails. Hope sustains. Nasusustain, sabi yan, ang hope, ang nagbibigay ng sustenance ka nga. Kung lahat na ay parang bumagsak na, lahat na ay nawala, pero makikita po natin dito, makakatayo ka because of hope. Diba? Yes, yung bang lugmok ka na, hindi mo na alam kung saan ka patungo, hindi mo na alam kung anong direksyon, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mong desisyon sa buhay mo. Pero, nung ikaw ay nagkaroon ng pag-asa, kahit na konting katiting na pag-asa lamang na naramdaman mo sa iyong sarili, and then, nakikita mo pinapalakas ka, and then it will sustain you, mga kapatid, para hindi ka tuluyang madapa o tuluyang mahulog. Kaya yung hope talaga makapangyarihan na may ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Psalm 71 verse 14. Sabi po dyan sa Psalm 71 verse 14, but as for me, I will always have hope. I will always have hope. Palagi, sabi diyan, na magkakaroon ako ng pag-asa. I will praise you more and more. Kaya mga kapatid, pag-asa, dahil tunay at totoo na meron tayong aasahan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay? So yan po yung ginagawa po ng hope sa buhay natin. Another question is that, how do we gain hope? Yun. Lalo na naman nakatanungan, how do we gain hope? Paano nga ba tayo magkakaroon ng pag-asa? Okay. Number 1 is that we gain hope by true servanthood. Yeah. We gain God's hope. Magkakaroon po tayo ng God's hope, by true servanthood. Kasi ang sabi doon sa Romans 15 verses 1 and 2, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Verse 2, each of us should please his neighbor for his good, to build him up. Yan. Kaya mahalaga pala that you and me talagang maging true servanthood tayo. Kasi kung talagang makikita ko that we are servant of the living God, ito po yung ginagawa natin. Talagang nandun po na tinutulungan natin ang ating mga kapwa, especially those who are weak, yung mga mahihina. Nandun na talagang ginagawa natin yung tulong, nandun po na ipinapakita natin na may Diyos sa buhay po natin. At hindi lamang yung sariling kapakanan natin, kundi talagang ipinapakita natin sa kanila that they also need God. Yung pagiging totoong servanthood. That is one way pala, mga kapatid, para maging natin yung hope na tinatawag, at hindi lamang tayo, kundi even sa mga taong matutulungan natin, sa mga taong kakilala, sa mga taong nakasurround us. Kaya dito makikita po natin, mga kapatid, na we need
God's hope. Another is that we gain God's hope by endurance. Endurance, hindi lang pala basta-basta na nagkakaroon ka ng hope. May mga dapat din pala tayong gawin. Kaya sabi niya, we gain God's hope by endurance. Romans 15 verse 4. Sabi ulit dyan. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Tingnan ko ninyo. Para magkaroon tayo ng pag-asa, sabi nga niya dyan, no? Through endurance and the encouragement of the Scriptures. Endurance means patience. Ano pang other word ng endurance? Pagtitiis sa Tagalog, pagtsatsaga. Endure. Dahil kailangan yan, isn't it? No. We need to become patient. Endure, mga kapatid. At sabi nga niya dyan, no? So that through endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Magkakaroon po tayo ng pag-asa. So, another is, pag-ilan na? Number 3 na tayo, di ba? We gain God's hope through encouragement of the Scriptures. Yun din yung sabi kanina doon sa ating binasa. Through endurance and even through encouragement of Scriptures. In Psalm 119 verse 43, sabi ulit doon, do not snatch the word of truth from my mouth, for I have put my hope in your laws. Kaya, the word of God, ang salita ng Panginoon. Kaya talagang ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan at kailangan natin sa buhay natin. Ito na po ang dapat partner ng buhay natin. Yan po dapat yung iisipin natin that the Word of God or Scriptures, it is the partner of our life. Dahil kailangan po natin ang salita ng Panginoon. So sabi natin, we gain God's hope through encouragement of Scriptures. Kaya sabi yan, do not snatch the word of truth from my mouth because we need the Word of God. No? For I have put my hope in your laws. Na tayo po ay umaasa, nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Bakit tayo nagtitiwala sa salita ng Panginoon? Dahil alam natin na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan at ang salita ng Panginoon ay totoo. At kung may pangako man ang salita ng Panginoon, no, ito ay kanyang tinutupad, mga kapatid. Kaya tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon at naniniwala na nagbibigay po ito ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Ayan, Psalm 119 verse 43, 74. Meron pa ba? Psalm 119 verse 74. Sabi niya, may those who fear you rejoice when they see me, for I have put my hope in your word. Kaya talagang mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kaya kung punong-puno rin po tayo ng salita ng Panginoon, we believe na ang buhay din po natin ay punong-puno ng pag-asa. Amen. Ulitin po. Kung ang buhay natin ay punong-puno ng salita ng Panginoon, punong-puno rin po ang buhay ng pag-asa. Amen. Hindi ka madaling ma-discourage. Why? Because you have the Word of God. Ang salita ng Panginoon. So, makikita talaga natin na very powerful ang salita ng Diyos. Talagang hindi natin siya pwedeng iwanan. Kundi nandun ang palagi po natin isama sa buhay natin. Dahil napakarami pong ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya tingnan po ninyo, di ba, pag-araw ng day off natin, salamat kay Lord dahil pinipili po natin magkakatipon-tipon, makapakinig ng kanyang salita dahil meron tayong aasahan at meron mangyayari sa buhay natin pag tayo po ay mayroong salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Panginoon, mga kapatid, dapat kasama-kasama po natin at huwag natin iiwanan. Di ba sabi doon,
And Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Isisingit ko kasi talaga. Psalm 119 verse 105. Okay. Psalm 119 verse 105. Gusto ko lang itong i-explain po itong Psalm 119 verse 105 para the more na maunawaan natin kung bakit nga ba sinasabi rito. And Psalm 119 verse 105 na memory verse naman ito. Sabi doon, Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet. Okay. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, lamp to my feet. Kaya ang mga paang yan, no, yan ay magkakaroon ng ilaw. Because you have the word of God, right? Okay. So, your word is a lamp to my feet. For example, napakadilim ng lugar na ito dahil gabi nga siya. Andito ako, nakatayo. Because yung feet ko ay merong ilaw, no? Kasi sabi diyan, your word is a lamp to my feet. Meron akong salita ng Panginoon, kaya yung paa ko ay may ilaw, isa din. Pero ang maiilawan lamang ay yung surrounding ko, right? Okay? Madilim sa banda dyan. And a light for my path. So, ibig sabihin, kahit na madilim dyan, habang ako ay lumalakad, nakikita ko ang liwanag. Kasi nga may ilaw yung aking mga paa. Kaya makikita ko yung aking dinadaanan. Hello? Nakukuha po ba natin? Kaya sabi yun, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Kaya kahit na madilim, dahil merong salita ng Panginoon at may ilaw ang paa mo, kapatid, kahit na saan ka mang dalhin, nakikita mo ang daraanan mo dahil may liwanag ang dinadaanan mo. So talagang ang salita ng Panginoon ay kakaiba. We cannot compare the Word of God, mga kapatid. Ibang klase ang kanyang kapangyarihan. That's why we need the Word of God. Napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Okay, number 4 po natin is that we gain God's hope because of the Lord's great love. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, mapagmahal. Sabi doon sa Lamentations 3 verses 21 to 23. Sabi dyan, Yet this I call to mind, and therefore I have hope. May pag-asa. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. And verse 23, sabi niya ulit, They are new every morning, great is your faithfulness. Kaya, makikita natin dyan, mga kapatid, kasi ibalik mo nga dun sa verse 21, sister. Yeah. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Kaya palagi kong iisipin, no, na magkakaroon ako ng pag-asa. Bakit? Bakit siya nagkaroon ng pag-asa? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay merong nagbibigay siya ng great love. Sabi diyan, at tapat ang Diyos. No. Tapat po ang Diyos, mga kapatid, na ating pinaglilingkuran. Although sometimes nagiging unfaithful tayo, pero ang Diyos ni kailanman ay hindi nagbabago. He is a faithful God. At alam natin that He is the same yesterday, today, and forever. Magbago man po ang lahat, pero ang Diyos ni kailanman ay hindi nagbabago. He is unchanging God, ika nga. One of the attributes of God, alam natin yan, na siya ang Diyos na hindi nagbabago. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, sabi diyan, every morning. Diba? Go sa verse 23. Because of that, they are new every morning. Bago.
They are new every morning. Great is your faithfulness. Praise the Lord. Bakit new every morning? Kasi tingnan po ninyo, kahit na pagod kayo kahapon sa pagtratrabaho, no? Na mahinga ka, natulog ng konti, paggising mo kaninang umaga, bagong kalakasan. Every day. No? Kaya salamat kay Lord. They are new every morning. Especially po pag ipinagkakatiwala po natin ang buhay natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, paggising natin sa umaga, no, maging habit po sana natin na paggising sa umaga ay wag cellphone ang dadamputin. Ano? Sino dito ang gumigising sa umaga, cellphone kaagad yung dinadampot? Amen. Mag-hindi tayo. Alam po ninyo, meron siyang disadvantage. Bakit? Paggising mo sa umaga, at cellphone ka agad yung iyong kinuha at hindi ka pa nanalangin kay Lord, hindi ka pa nagpasalamat dahil nagising ka at buhay ka. Alam mo ba ang magiging sitwasyon? Pag once na yung cellphone mo, ang nakalagay doon ay may problemang dumating, yun yung nabasa mo kaagad. No? Mabigat na kaagad ang araw mo. Hindi ka pa nakapag-pray kay Lord. Samantalang kung inuna mo ang Panginoon, nag-pray ka muna, lumapit ka muna sa Panginoon, nag-worship ka muna sa Panginoon, bago mo hinawakan yung cellphone mo, at least, kahit na may problema doon, iba ang pakiramdam na the more na ikaw ay mas malakas. Bakit? Inuna mo na ang Panginoon. That is also another explanation of seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino ang gustong magbago ngayon? Amen. Hello? Diba? Mas maganda, mga kapatid. Kasi nasanay na kasi tayo. Dati naman wala tayong cellphone, isn't it? Isn't it? Dati naman walang cellphone eh. Dati naman walang cellphone. Bakit ngayon? No? Pati umagang-umaga, no? Kaagaw na si cellphone. Unahin natin ang Panginoon. Para kahit na anuman po ang mangyayari sa araw na yan, inuna mo ang Panginoon. Kaya pagising sa umaga, imbis na cellphone, Lord, salamat. O, pray ka muna. Pagkakatiwala ko sa iyo, God, ang araw na ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, Lord, ipinapas kamay ko. And then, noong hinawakan mo yung cellphone mo, may text pala doon na may problema ganito. Ay, una mo nang ipinagkatiwala kay Lord, kaya at least po hindi masyadong mabigat ang pakiramdam mo. Dahil alam mo na naibigay mo na kay Lord. Guilty tayo lahat. Kaya, ayan, babuhin natin. Kung gusto talaga natin na maramdaman, maranasan, na talagang ang Panginoon ang siyang kumikilos sa buhay natin. Sabi natin kanina, no, what hope can do for us? Hope can fill you with joy, peace as you trust Him. Hope is a powerful motivator. Hope carries us toward our goals. Hope sustains when all else fails. How do we gain hope? We gain God's hope by true servanthood. We gain God's hope by endurance. We gain God's hope through encouragement of the Scriptures. And we gain God's hope because of the Lord's great love. And our conclusion, dito tayo magtatapos sa Isaiah 40 verse 31. Sabi dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Bakit po inahalintulad tayo dito na sabi niya, but those who hope in the Lord, ang sino man na umaasa sa Diyos will renew their strength. Magkakaroon ng bagong kalakasan.
They will soar on wings. Sila ay lilipad na katulad ng eagles. Inahalin tulad po tayo sa isang agila, mga kapatid. Those who hope in the Lord, He promised that God's strength be upon her in the midst of weakness, suffering, and trials. Kasi alam po ninyo ang eagles, mga kapatid, they have that ability to rise above their difficulties. No? Kasi ang mga eagles kasi, pag merong malakas na hangin, mas gusto nilang salubungin ang malakas na hangin. Kasi kung sinasalubong nila ang malakas na hangin, automatic po na naglalak yung kanilang pakpak. No? Kaya, sabi rito, katulad tayo ng agila, pag dumating po ang bagyo sa buhay, kayang-kaya nating harapin. Kaya inihalin tulad tayo sa isang agila. No? Yun po yung isang karakter po ng agila. No? Ang isang agila, no? Makikita rin natin dito that the ability to run spiritually without tiring and to walk steadily forward without fainting at God's delay. Yan po yung kahalintulad po natin na isang mananampalataya. No? God promised that if His people will patiently trust Him, paglubusan po yung ating pagtitiwala sa Diyos, He will provide, ibibigay niya, whatever is needed to sustain us. Kaya wala po tayong dapat ikabahala. Soar on wings like eagles. Ang mga agila din, mga kapatid, yung vision po nila ay malakas yung kanilang mga mata. Kahit na sila po ay nasa mataas, makikita pa rin nila yung nasa ibaba. Sharp eyes sila. O, sino sa inyo dito yung tinatawag na farsighted? Kahit ang layo-layo nakikita. No? Nakikita mo. Yan. Agila. Talagang pag lumilipad sila mataas, high flyers. At ang mga agila, take note they never eat dead meat. Hindi sila kumakain ng patay na yung mga patay na animals, gano'n. They don't eat. They possess vitality. Pinapakain nila yung kanilang mga younger ones. Inaalagaan nila. They have amazing eyesight and can detect prey up to 2 miles away. Imagine, 2 miles away nakikita nila. Kahit nagaano sila kalayo, 2 miles away, kitang-kita nila. At ito pa ang nakakatuwa sa mga agila. The eagle tests the level of commitment before engagement. Hindi pa ang mga agila. Meron silang level of commitment before engagement. Talagang palong-palong ang tao dito. The female eagle, kaya isinulat ko kasi when I research it, sabi ko, ganito ba? The female eagle will fly with the male eagle for a while. Lalaking eagle, babaeng eagle. Okay? And if she likes the way he flies, yung lalaking eagle, gusto niya, si babaeng eagle, gusto niyang lumipad, kung paano lumipad si lalaking eagle, sabi niya, she will put him through a series of tests. Hindi pa niya sasagutin. Hindi pa na ang babaeng eagle. Hindi pa niya sasagutin kahit na-crush niya siguro. Hindi pa niya sasagutin, kaya na natatalo tayo dito sa female eagles na ito. No? At sabi ko dito, she will put him through a series of tests. Ito. Female eagle picks up a piece of stick, okay, and flies high with it. A piece of stick, lilipad. No? At some point, she will drop the stick to see if the male eagle can catch it. He is not qualified to be with her just by good looks. Kahit pala, handsome. Hindi siya nakukuha sa gandang lalaki.
ng eagle na ito. No? He is not qualified to be with her just by good looks. He has to do some work. The male eagle has to show his proficiency in this test, and if he passes the first test, she moved to the next. Meron palang mga testing. No? 3 po ang magiging testing ng male eagles na ito. No? Another na gagawin ulit ng female eagle na ito, kukuha na naman siya ng mas malaking stick. Kanina yung video maliit. Ngayon, kukuha ulit ng mas malaking stick. Na ang gagawin ng male na ito, of course, the same procedure na talagang kung gusto niya, no, talaga na mapangasawa, maging asawa si female eagle, talagang sasaluhin niya yung stick na yon. And then after that, again, the female eagle picks up a larger piece of stick and even flies higher. Mas mataas na naman yung kanyang liliparin and drops it. Yun yung testing. If he wants her, pag itong male eagle na ito talagang gustong-gusto niya si female, he must be willing to prove himself. Patunayan niya. Yung mga lakay ninyo, pinatunayan ba kung paano kayo mahalin? No? Binigyan ba ninyo sila ng testing? O dahil naramdaman mo lang ng mahal mo, no, nag-uho ka na. If the male eagle drops the stick, pag nahulog yung stick, no, kunwari, kinas ni male eagle, and then nahulog siya, if the male eagle drops the stick, he is automatically disqualified. Disqualified siya. Kaya dito, ang female eagle, wala yung sinasabing mahal. Yung parang, mahal na mahal ko. Wala, hindi ako mabubuhay pag hindi siya. Wala para sa versikulo ng mga female eagle ito. Kasi kung hindi nakapasa sa testing, automatic na disqualified. There are no second or third chances. Talagang busted na. Talagang busted na siya. Grabe naman itong female, And then sabi rito, no? If the male fails to catch the sticks, she flies away from him. Pag yung male ay talagang hindi niya na-catch yung stick, ang gagawin ni female, she flies away from him, lilipad siya. Iiwanan na niya as her signal that the test is now over, and she begins her search all over again. Maghahanap siya ulit kung sino ang talagang karapat-dapat na magiging asawa niya. Her character and integrity will not allow her to settle, and she will not compromise her reputation for love. Hindi siya makikipag-compromise sa kanyang reputation. Kahit na mahal niya, pag hindi nakapasa sa testing, walang pag-asa. She will not lower her standard to fit the male eagle. Kaya minsan, hindi nagiging masaya ang family dahil para lang siya yung maging asawa. No, there are na talagang ikaw na ang mag-aabot sa standard niya. Pero ang female eagle hindi po. Meron silang self-control. Evaluate them over a period of time and chooses a male eagle to fly with for a while. Siguro ang mga female na ito, pag may mga male eagles, no, sasabi, gusto kita, mag-fly tayo, kasama muna niyang mag-fly. And then magkakaroon ng testing. The male eagle, she chooses. Ang female kasi ang namimili. No. Kaya talagang ang lalaki, maghintay ka kung pipiliin ka. The male eagle, she chooses will be her mate for the rest of her life.
Baka dito kinuha yung way ng mga Indian. Di ba? Ang Indian woman, di ba sila yung nagbibigay ng dowry sa lalaki? Isn't it? Yes, that's their tradition. Kasi maalala ko noon, I worked with the Indian nurses. Sila yung mga kasamahan ko noon nung nasa Saudi kami. No? Mga Indian nurses yung mga kasamahan ko noon. Pero hindi ako nurse, nursing aid lang po yung trabaho ko noon in that world. And then, mga Indian yung mga kasama ko. And then during that time, alam ko yung kwentuhan ba nila na may ipon siyang pera uuwi sa kanila and then mag-aasawa kasi sila yung nagbabayad sa lalaki. Maaaring there are some places siguro na ganun yung kanilang ginagawa may dori-dori pa. At babae ang nagbibigay ng dori. And then ito pa, sabi nito, kaya nga very committed po ang mga female eagles, ang mga eagle. She will not mate with another male eagle unless her mate dies. Imagine. Faithful siya. Habang buhay yung kanyang asawa, hindi siya nakikipag-boyfriend, hindi siya gumagawa ng mali. Very committed at faithful siya sa kanyang asawa. Committed until the day na namatay yung kanyang asawa. Committed until the day she dies, hanggang sa huling hininga rin pala niya. No? So it is important to her not to rush the process. Kaya maraming tatalunin po ang female eagles with regards sa commitment. Pwedeng example ng commitment between husband and wife. Ang rason po, why male eagle test, bakit tinitis nila yung male eagle bago maging asawa is that capable of protecting her and her young eaglets when something goes wrong. Happy family with strong foundation commitment. Marami siyang tatalunin mga lalaking Pilipino. Kasi sila, nandun yung assurance na talagang mapoproteksyonan niya ang kanyang pamilya, mapapakain, mabibigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Kaya pala tayo inihalintulad sa isang eagle ng kapatid. Kaya itong karakteristik ng eagles na ito, especially for us believers, ay talagang nandun sana na nagayahin natin their commitment, even the family commitment, the relation between the husband and wife. Kaya praise the Lord. Gawin pala ang malaking praise ng Lord. Okay. So sabi ko ulitin natin yung ating conclusion. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hello mga eagles? Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita na minsan pa po, Panginoon, ipinaalala mo po sa amin o God na tunay nga po sa iyo lamang po namin matatagpuan ang pag-asa, Panginoon. At tunay na meron kaming maaasahan sa iyo, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, dahil patuloy na tinutulungan mo po kami, binibigyan mo po kami ng pag-asa kung paano po kami makapamuhay sa mundong ito nang nakakalugod sa iyong mga mata. At salamat din, Panginoon, dahil inahilintulad mo po kami sa mga agila na tunay nga po, O God, yung kanilang katapatan, yung kanilang commitment, Panginoon. Lord, salamat. At maging sa pagharap po
ng mga bagyo sa buhay, mga testing, mga trials, Lord, nandun, Panginoon, na ito po ay makakayanan, na ito po ay mahaharap. Kaya salamat, Panginoon. Salamat dahil nandyan ka, na patuloy, na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Balik ko po sa